Isang magandang buhay po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga pinakamamahal na mga magsasaka at mangingisdang pamilyang Pilipino. Christian, isang panibagong proyekto na naman ng Department of Agriculture ang ating bibigyang pansin ngayong araw at yan, ang Small Scale Irrigation Project o SSIP. Ang SSIP ay isa lamang sa mga proyektong infrastruktura na ipinagagawa ng DA upang matugunan ang pangangailangang patubig ng ating mga magpapalay. And speaking of rice sufficiency, Christian, ay unti-unti na nating nakakamit ang mithiing ito dahil nasa 96% na ang rice sufficiency level ng Pilipinas na malayong-malayo noong 2010 na nasa 82% lamang ito. On that note, talagang hindi tumitigil ang DA na matamo natin ang pambansang kasapatan sa pagkain, lalong-lalo na sa bigas, sa mga susunod na mga taon. Yan ay dahil naabot ng Pilipinas ang 18.44 million metric tons na siyang pinakamataas na naitalang palay production sa bansa. Bahagi lamang yan, Christian, ng ating pag-uusapan sa patuloy nating paglilibot dito sa Sultan Kudarat. Kaya mula rito sa Barangay Pamantingan, Esperanza, Sultan Kudarat, sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo, Soxergen! Magkamit ng dagdag na kalaman upang saka palaisdaan, mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo, Soxergen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mithiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo, Soxergen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mithiin. Agri Tayo, Soxergen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mithiin. Agri Tayo, Soxergen, Agri Tayo, Soxergen, Agri Tayo, Soxergen, Agri Tayo, Soxergen. Sa ating episode ngayong araw ay makakasama natin ang pinuno ng Pamantingan Communal Irrigators Association at aalamin natin mula sa kanya kung gaano nga ba kalaki ang naibibigay na tulong ng SSIP sa kanilang mga sakahan. At maliban po dyan, ay ihati din namin sa inyo ang iba pang interbensyon ng Department of Agriculture para sa ating mga magsasaka. Mga kaagri, abangan din po ninyo ang mga bagong segments dito sa ating programa. Kaya muli narito na ang ating isang oras na programang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan, katuwang ang Regional Agricultural and Fishery Council 12 led by Chairman Judicio Bautista. Kaya atin natunghayan ang nangungunang balitang agrikultura ngayong linggo. Kasama si Ms. Nel Malimba Ambulidon, narito ng ating Agri Balitaan. Sa ulo ng ating mga nangungunang balitang agrikultura, 20 milyong pisong halaga ng tseke ipinagaloob ng DAPRDP sa South Cotabato PLGU at Polo SNMPC para sa implementasyon ng Cassava Enterprise. Mga natatanging rural women sa buong kapuluan, pinarangalan ng Department of Agriculture, pambato ng Soxergen, pasok sa top 3. Mga lokal na pamahalaang benepisyaryo ng pamana, pinayuhang bilisan ang pagkumpleto ng mga requirements bago ang fund transfer. Mga bagong heat-tolerant at high-yielding rice varieties natuklasan sa isang pag-aaral ng DA PhilRice.
Narito na ang detalye ng ating mga balita. Binigyang pugay ng pamunuan ng Department of Agriculture ang mga outstanding rural women mula sa iba't ibang panig ng bansa noong June 19 sa Pasay City dahil sa kanilang kontribusyon na mapaunlad ang agrikultura sa kanilang lugar. Sino-sino kaya ang mga tinanghal na nanalo ngayong taon tunghayan sa Agribalita ni Lito Mariano Salvo. Hindi maikakailang ang mga kababaihan ang katuwang ng mga kalalakihan sa pagpapayabong ng sektor ng agrikultura saan mang sulok ng Pilipinas. Noong June 19, tinipon ng Department of Agriculture ang mga natatanging kababaihan mula sa kapuluan upang bigyang pugay dahil sa kanilang walang humpay na pagmamalasakit sa sektor ng agrikultura. Pinangunahan ni Agriculture Undersecretary for Special Concerns, Bernadette Romulo Puyat, ang pagpaparangal sa top 6 awardees sa katatapos lang na Search for Outstanding Rural Women 2015 na ginanap sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. From 2007 to 2011, the number of women in agriculture has been increasing at a rate of 1.2%. This only shows that more women are now given the opportunity to engage in farming, a sector which was originally perceived to be only for men. Given their importance, the Department of Agriculture annually conducts the Search for Outstanding Rural Women to give due recognition for the invaluable contribution of women farmers who excel in their fields of endeavor, have made exemplary accomplishments in developing the agriculture and fishery sectors, and made significant impact in the lives of people in the rural areas. They have also served as inspirations and models of women empowerment. I am happy to note that this year's winners truly embody the great potential of women to contribute to economic development and have made significant impact to the respective communities. Tinanghal na second runner-up si Ginang Ani Bahade ng Barangay Maibo, Tantangan, South Cotabato sa nasabing national tilt. Si Ginang Bahade ay isang vegetable-based farmer at bata pa lamang siya inamulat na siya sa mundo ng pagsasaka. Simula pa lamang ng kanyang kabataan ay aktibo na siya sa iba't ibang gawaing may kaugnayan sa agrikultura na naging pasaporte niya upang makapunta ng Hawaii para sa isang pagsasanay. Namana ng kanyang dalawang anak na babae ang kahusayan at pagkahilig sa pagtatanim ng mga gulay at pag-aalaga ng mga hayop, kung kaya di katakatakang agrikultura ang kursong kanilang kinukuha sa kolehiyo. Bilang third placer, tumanggap si Ginang Ani Bahade ng 30,000 pesos na cash prize at siya'y lubos na nagpapasalamat sa lokal na pamahalaan ng Tantangan sa pangunguna ni Mayor Benjamin Figueroa at syempre sa Department of Agriculture sa pangunguna naman ni Regional Executive Director Amalia Hayat-Talupay. Iprenoklamang top winner si Ginang Luz Viminda Oropesa ng Baras, Catanduanes ng Bicol Region na sinundan naman ni Ginang Nelly Arangale ng Butuan City ng Caraga. Pasok din sa top 6 sina Jesusa Raranggol ng Isabela, Cagayan Valley, Crescencia Tuweza ng Laguna, Calabarzon at Lourdes Abad ng Misamis Oriental, Northern Mindanao. Sa nasabing awarding ceremonies, naging panauhing tagapagsalita sa Philippine Commission on Women Chairperson Remedios Riquen na kung saan hinimok niya mga kababaihan na magkaisa at bumuo ng isang grupo upang mapalakas ang kanilang hanay. Sa tingin ko po, mag-organize tayo mga rural women. Sabi ko tayo kasi favorite po kayo. Dapat hindi lamang ang pagiging magsasaka ang ating pag-usapan. Let us go governance. Lalo na po sa disaster risk reduction. Kung ako po 10 years ago nagsasalita sa climate change sa mga mayor, ano po sabi, Ma'am, may problema po kami. We can only spend money after the disaster. Napalitan po natin yung batas na yan, 10-1-2-1. 5% of the budget of your mayor is to build resilient communities. Kaya ako po, inihiling ko sa mga rural women, we headed by our Tabarnis, i-organize ang kababaihan independent of the mayor. Bilang kinatawa naman ni Secretary Proceso Alcala, ipinarating ni Chief of Staff at Undersecretary Attorney Dennis Guerrero ang pagbati ng kalihim sa mga nagwagi at nais daw ng kalihim na mas maraming kababaihan ang mabigyan ng pagkilala sa susunod na taon. Today's celebration or awarding ceremonies should serve as a venue for us to know more and emulate the examples given by our awardees. Ang ating pong aning na outstanding rural women ay ating pinapangalan ngayon at sila ang nagpapatunay na ang sipag,
Syaga at determinasyon ang susi upang matupad ang ating mga mithiin. Sila din po ang nagbibigay ng lakas loob sa Department of Agriculture upang ipagpatuloy ang pagsuporta sa ating mga kababaihan. Binati naman ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan si Ginang Bahade sa kanyang tagumpay at sinabing kaisa ng mga kababaihang magsasakang DE12 sa kanilang pangarap na mapaunlad ang kanilang pamumuhay. Noong 2012 at 2013, magkakasunod na nasungkit ng Region 12 ang top award sa Search for Outstanding Rural Women si Ginang Tiny Rosarial Tamayo ng Antipas North Cotabato at Ginang Rebecca Latog ng Bagumbayan, Sultan Kudarat. Ipinahayag ni DE12 GAD Focal Person Fe Ibanez na hindi nawawala sa top 6 ang Soxergen at ipinahayag din nito ang pasasalamat sa lahat ng mga nagbigay suporta gaya ni Tantangan Mayor Benjamin Figueroa at mga focal person mula sa mga munisipyo at mga lalawigan. Pagkatapos lang ng awarding ceremonies ng 2015 Search for Outstanding Rural Women dito sa Philippine International Convention Center dito sa lungsod ng Pasay at pinapangako ng Leon 12 na sa susunod na taon ay makukuha natin ang top. Mula rito sa PICC Pasay City nag-ulat para sa Agri-Talis Soxergen, ako si Nico Mariano Sara. Samantala, ilang heat-tolerant at high-yielding rice varieties ang nadiskubre ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice matapos ang serye ng field at laboratory heat stress screening na isinagawa ng ahensya. Ano-anong mga rice varieties kaya ang mga ito? Alamin sa Agribalita ni Edgar Alan Pasaol. Pagkatapos ng ilang serye ng field at laboratory heat stress screening, natuklasan sa isang pag-aaral na isinagawa kamakailan lamang ang mga heat-tolerant at high-yielding varieties ng palay. Pinamagatang Screening of Rice-Induced Mutants for Heat and Drought Tolerance, ang pag-aaral ay kabilang sa mga posters na ipinakita sa ilalim ng Plant and Genetics category sa ginanap na 23rd Federation of Crop Science Societies of the Philippines Incorporated Scientific Conference sa Clark Zone, Pampanga noong buwan ng Mayo. Ayon kay lead researcher Thelma Padolina, ang screening ng promising lines na nagpakita ng tolerance sa tagtuyot at tag-init ay isang daan sa pagbuo ng mga bagong varieties na isang solusyon sa pagbabago ng klima sa mga major rice growing areas sa bansa. Paliwanag pa ni Padolina, bagamat ang palay ay normal na tumutubo sa pagitan ng 20 degrees Celsius hanggang 35 degrees Celsius na temperatura, ito ay pinakasensitibo sa panahon ng puting at flowering stages. Kaya kahit ang mga maikling panahon ng chronic dry spells ay nangyayari sa ganitong mga yugto ay nagresulta rin sa malaking pagbaba ng ani. Ang mga mutant lines ay mahahalagang genetic variations para sa crop improvement. Ang mga ito ay ang mga resulta ng sapilitang pagbabago kung saan isa o dalawa sa kanilang mga pangunahing katangian para sa madali ang paglaki ng halaman at resistensya nito mula sa mga biotic at abiotic stresses, ito ay binago. Sa pag-aaral na ito, na-identify ang mga linya mula sa 5 backgrounds. 2 mula sa traditional rice varieties na Balyantinaw at Azucena, 3 mula sa modernong varieties na PSB RC72H, PSB RC4 at IR58, at isa naman mula sa Nippon Bear. Dagdag pa niya na ang mga promising lines ay na-expose sa mga temperatura mula 21.1 degrees Celsius hanggang 34.4 degrees Celsius sa mga field trials at 34 degrees Celsius hanggang 38 degrees Celsius sa mga greenhouse trials sa 3 magkakasunod-sunod na mga panahon upang masubukan at mapatunayan ang kanilang grain fertility at pollen viability. Ang pinakamagandang linya sa lahat ng mutant groups ay nakapagbigay ng ani na 6 tons per hectare. Ang linya ng Balyantinaw ay nakapag-ani ng 6 hanggang 6.7 tons per hectare noong 2014. Sinundan ito ng PSBR 72H na nakapagtala ng 6 hanggang 6.2 tons per hectare at ang linya ng Azucena ay nakapagtala ng 2.7 hanggang 4.3 tons per hectare, kung saan ang lahat ay mas mabuti kung ikukumpara sa kanilang mga orihinal na pinanggalingan. Ang linya ng Balyantinaw ay nagpakita rin ng good milling potential
na may 66.8 hanggang 70% recovery na may kaibahan sa PSB RC72H na mayroong 59.3 hanggang 63.7% recovery. Nagulat para sa Agritay Stock Sergeant, ako si Edgar Alan Saor. Sa iba pang balita, patuloy na hinihikayat ng Department of Agriculture ang lahat ng livestock raisers at mga industry stakeholders na tingnan ang paparating na ASEAN Regional Economic Integration bilang isang hamon at magandang oportunidad upang mas mapalago ang kanilang sektor. Maki-Agribalita kay Ibrahim Baundi. Hinihikayat ngayon ng Department of Agriculture ang lahat ng mga livestock raisers at mga stakeholders na tingnan ang paparating na Regional Economic Integration bilang isang hamon at oportunidad at hindi bilang isang sagabal sa pagpapalago sa kanilang sektor. Sa inilabas na pahayag ng ahensya, ang malayang galaw ng mga produkto at serbisyo sa ASEAN Economic Community o AEC ang gagatong sa pagpapababa ng presyo at pag-isahin ang lahat ng mga stakeholders upang mas palakasin pa ang sektor ng paghayupan ng Pilipinas at makasabay sa kompetisyon sa ASEAN market. Dagdag pa ni Secretary Alcala, bukas ang DA sa paglalaan pa ng dagdag na assistance upang matiyak ang ligtas na pagkain at makapasa ang mga lokal na produkto sa international standards at ng kalaunan ay lumago sa global stage. Hinikaya din ni Secretary Alcala ang naturang industriyan na sundin ang mga batas at mga kaakibat na alituntunin at makipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan upang gawing marketable ang kanilang mga produkto. Ayon pa sa kalihim, ang mataas din na standards ng mga produktong panghayupan ay makakamit sa pamamagitan ng pagpapacertify sa Good Animal Husbandry Practices o GAHP, siguradong ligtas ang kalusugan ng mga alagang hayop at pagkontrol sa transboundary animal diseases. Nag-uulat para sa Agritay Stock Sergeant, ako po si Ibs Baundi. Susunod, mga agricultural researchers mula sa iba't ibang pamantasan sa bansa sumailalim sa 4 na araw na pagsasanay na may kaugnayan sa organikong pataba sa Gensan. Sundan ng detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Agritayo Stock Sergeant. Palay, bigas, kanin, Isla ko hugasan ko ang bugas, gusto niyo iwad ko sa balde, magamay na lang ang bilhin ng tubig, madala. Chena bes manada kanon eltan sayang kay takema di takedalang tustus. Sa pwede obserba ng mga okasyon, chena kita, nada hente ta saka manada kumida specialmente con el kanon. Sobra aton nga panguwa kag busog na kitabi mga bay ano naton takaw-takaw na kami sa mata pero ang amon na appetite full na wala ginaubos tapos ginaboy lang dayon. In magbayo di ta masiguro in way roon maasag sa ang kanda suway amin biyak sa natur in magbabayo. Kung kaisa man ang nagatigang sa amon, magkilis siya, hindi mo siya maibitar nga wala sang may madala nga bugas. palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Alam ba ninyo na ang kagawaran ng pagsasaka ay isa sa mga naunang national government offices
na itinayo matapos makamit ng Pilipinas ang ganap na kalayaan noong June 12, 1898. Ang yumao at dating Pangulong Emilio Aguinaldo ang nag-utos ng pagkakatatag ng Department of Agriculture noong June 23, 1898 upang pangasiwaan ang sektor ng pansakahan at pangisdaan. Kung kaya ngayong taon ay pinagdiriwang natin ang ika-117 anibersaryo ng DA sa pangunguna ni Secretary Proceso Alcala. Sa pagpapatuloy ng ating agri-balitaan, sumailalim sa 4 na araw na seminar workshop ang 25 mga agricultural researchers ng mga state universities and colleges at mga regional integrated agricultural research center mula sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas sa General Santos City noong June 8 hanggang 11. Para sa dagdag na detalye, maki-agri-balita kay Carl Ulysses Aguilyon. Sumailalim sa 4 na araw mula June 8 hanggang June 11 na seminar workshop ang 25 mga agricultural researchers ng iba't ibang state universities at colleges at mga regional integrated agricultural research center sa General Santos City. Ang mga partisipante ay nanggaling pa sa iba-ibang rehiyon na kinabibilangan ng mga researchers mula Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Kanlurang Visayas, ARMM, Northern Mindanao, Davao Region at Soxargen. Layo ng aktibidad na madagdagan ang kaalaman ng mga mananaliksik para sa tamang paggamit ng mga angkop na organic fertilizer, lalo na sa kanilang pag-aaral at pagtuklas ng mga panibagong agham na may kinalaman sa agrikultura. Iilan sa mga tupiko at mga impormasyong ibinahagi sa 4 na araw na aktibidad ay ang efficacy test protocols para sa palay, mais, vegetables at horticultural crops. Nagkaroon din ng review sa pag-iwas sa sunod-sunod na pagkakamali sa kalagitnaan ng eksperimento. Kabilang din sa mga binigyang diin ang Organic Agriculture Act of 2010 o Republic Act No. 10068 at ang Philippine National Standards para sa Organic Fertilizer. Lubos naman ang pasasalamat ni Dr. Teresita Campbell, dating University President at kasalukuyang Professor sa Sultan Kudarat State University, dahil naging kabilang siya sa mga partisipante ng nasabing training workshop at inihayag nito na gagamitin niya ang kanyang nalalaman sa responsableng pananaliksik sa agrikultura. Sa iba pang balita, todo hikayat ngayon ng DA-12 sa 17 mga lokal na pamahalaan na recipients ng mga proyektong ipinatutupad sa ilalim ng payapa at masaganang pamayanan o pamana na bilisan ang pagproproseso sa kanilang mga dokumento upang tuluyan ng mai-download sa kanila ang pondong gagamitin para sa implementasyon ng mga naturang proyekto. Ito ang pangkalatang tema sa ginanap na DA-LGU Executive Session sa Coronadal City noong June 22 na dinaluhan ng mga representante ng mga lokal na pamahalaan at ng pamana team ng DA-12. Sa naging mensahe ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan, ibinahagi nito sa mga LGU na maging time-conscious sa paghahabol ng mga kakulangang dokumento upang mapanatili nila ang kanilang magandang record kung pag-uusapan ang implementasyon ng proyekto na ibinigay ng DA sa kanila. While we are happy that we have the money, naiipit din kami. If we are not going to declare it na talagang hindi pa na-o-obligate, baka at the end of the day, kami naman yung matitipid. Pinalabas na nila yung yung mga lacking documents, so please comply with it. And then we'll get the commitment kung makomply nyo talaga within this month, within 30. Pinaalalahanan din ni Pamana Focal Person at Operations Division Chief Fe Ibanez ang mga local chief executives at iba pang LGU officials na hikayatin ang lahat ng mga may ginagampanan sa kanilang level sa Pamana Project Implementation na pahalagahan ang deadline sa June 30 bilang huling submission date ng mga pahabol na requirements. Nagkaroon naman ng presentasyon ng Pamana 2014 at 2015 Implementing Guidelines at Status upang magkaroon ng update ang lahat at nang mahikayat ang ibang LGUs na humabol pa, lalo na at may mga lokal na pamahalaan ng kumpleto ang requirements at na-implement na ang mga proyekto.
Mga kaagri, kasalukuyan po nakikipag-usap ang mga kawani ng DA12, lalo na po ang pamana team ng ahensya sa mga representante ng LGUs at kasama na rin po ang ilan sa mga local chief executives dito sa rehiyon upang pag-usapan ang implementasyon ng pamana projects at kung saan nga mahabol itong mga requirements para sa implementasyon ng naturang proyekto. Personal ding nakipag-usap ang mga kawani ng ahensya na pinangunahan ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan sa mga representante ng mga LGUs, lalo na sa mga mayors na naroroon, sina Mayor Diosdado Pallasige ng Isulan at Mayor Vicente Sorupia ng Alyosan. Nag-uulat para sa Agri Tayo Socsargen. Ako si Carl Ulysses Aguilion. Naihalal na First Vice Chairperson ng Regional Management Committee si National Food Authority 12 Regional Manager Ofelia Cerro at Second Vice Chairperson naman si Center Director Abdul Dayaan ng Agricultural Training Institute. Yes mga kaibigan, isinasagawa po ngayon sa Coronadal City ang 6th Regional Management Committee meeting na pinangungunahan ito ni DA12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ni DA12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan bilang RMC Chairperson, kung saan siya rin ang nangasiwa sa ginanap na paghalal kay Manager Cerro at Director Dayaan sa kanilang mga bagong tungkulin. Naging laman ng pagpupulong ang presentasyon ng first semester Physical at Financial Accomplishment Report ng bawat miyembro ng RMC. Tinalakay din sa meeting ang pagtukoy ng Malmar Project Management Office sa mga lugar na bibigyan ng farm-to-market road projects na pupunduhan ng DA12, pag-aproba ng resolution ng Philippine Coconut Authority tungkol sa filling up ng mga bakanting posisyon sa kanilang tanggapan at update sa Sikat Saka program at marami pang iba. Samantala, naging makasaysayan ang araw ng June 22, 2015 para sa Socsargen Region dahil sa opisyal nang ipinagkaloob ng DAPRDP ang 20 milyong pisong halaga ng tseke sa provincial government ng South Cotabato para sa implementasyon ng Cassava Granules Production and Marketing Project. Pinangunahan ni DA12 Director Amalia Hayag Datukan ang turnover ng mga tseke na bumubuo sa una at pangalawang tranches ng kabuuang 39 na milyong pisong halaga ng Cassava Enterprise. Bukod sa South Cotabato PLGU, malugod ding tinanggap ng Polo sa Mahangnayon Multipurpose Cooperative ang nasabing mga pondo bilang lead proponent group. Sa kanyang pananalita, ipinagbigay alam ni Director Datukan na ang Region 12 ang kauna-unahang Regional Project Coordination Office na nakatanggap ng pondo mula sa PRDP para sa Enterprise Development Component. So una-una ang aking masigapang pagpati at siyempre I'm so proud para sa South Cotabato. Kung hindi niyo pa po alam, ngayon po ipapaalam ko sa inyo, masayang-masaya po kami sa Region 12. Kami sa RFO 12 dahil ang South Cotabato ang nagbigay ng unang cheque para sa hiring ng PRDP. Wala pa pong iba, South Cotabato Region 12 pa lang. At 39 million. 39 million. Yung kung na-approve, nakasunod dito, pero hindi pa po na-checkehan. Hindi kulang pa yata itong Enterprise Investment Agreement. Ang kasunod dito is just 7 million. At yun po ay nasa Luzon, sa Mindoro. So kayo lamang po ang may ganito kalaking halaga, 39 million. At ang isa pong itinagaganda nito, ito po ay hindi lamang on the field production. Ito po ay off the field production. Ibig sabihin, may value adding. Mayroong processing component. So makikita ninyo, mula sa pagsasaka, papunta sa pagproproseso. Kaya nga, cassava, production of cassava, granules, and off the farm, granules, that's processing, and marketing. So, elevate na. Higher level na po. Kasabay ng, sabi nga, kasabay ng
ng tagumpay. Kasama naman po dyan ang pressure. Namata si Governor Daisy. Dahil ang mga mata ay nakatutok sa atin sa South Cotabato. Tayo pa lamang ang may 39 million. Uulitin ko po, tayo pa lamang ang may 39 million. Ito ay isang on and off the farm activities, tunay na isang agribusiness activities. Sa off the farm agribusiness na to, ito ay pamumunahan ng SN Polo. Pamumunahan ng SN Polo at mayroon silang 5 clusters. Sa 5 clusters, mayroong 250 farmers, beneficiaries. At 1 hectare per beneficiary. And then, dadalhin sa SN Polo para sa processing at ang bibili naman nito ay ang beme. Sabi nga, gaano pa siguro nabibili ang beme? Mayroon na po silang purchase agreement. Gaano pa siguro na mas malawak pa ang demand nito? Hindi lang po beme ang lumalapit. Mayroon pa nga lumalapit ng isa, pagkaalam ko, ang biotech ay hinihingi rin na pwede rin sila manumili. Gaano kahalaga ito? Napakalaki ng ating livestock sector at ang kasama granules na to ay gagamitin para sa feeds. Gaano kalawak ang nangangailangan buong Pilipinas at ang katabi pa natin mga bansa? Gaano kalawak ang interesado? Marami. Katunayan, ng alaman ng ibang mayor na approved ang 39 million. Halos lahat ng region sa Mindanao, kasama ang Leyte, ay nagpo-propose ng kasama granules. Ngunit, medyo napag-hold sila ngayon. Dahil ang tinitingnan muna siyempre ay ang ating pagtuto. Kaya ang inihiling ko po, Governor Daisy, Vice Gov, kasama ang ating sanggunian, kasama ang lahat ng empleyado ng inyong South Cotabato government, provincial government, at taga-DA at iba pa, kasama yung ating mga clusters. Tutukan po natin ito. Tayo po sana ay makialam, tingnan po natin na yung Enterprise Investment Agreement at IMA, Implementation Management Agreement, ay talagang maisaayos at maisakatuparan. Dahil ang 39 million po ay proyekto ng SN Polo kasama ang gobyerno, kasama ang South Cotabato. Kaya sa inyo sa SN Polo, kasama ng inyong tagumpay sa pag-approve ng project na ito, ay gusto kong isiksik sa inyong kaisipan, nandiyan ang responsibilidad. Kasama sa responsibilidad ang pressure. At maaaring kayo ay masyadong magkakaroon ng duda, no? Sa bawat isa. Pero sana yan ay hindi natin pailalim. Ang importante sa bawat duda, tingnan ninyo, syempre, unang-una ang Bible bigat. Unang-una ang Bible bigat, pangalawa ang Bible ninyo, ang Implementation Management Agreement at ang Enterprise Investment Agreement. Pag kayo po ay hindi lalayo dyan, nakakasiguro tayo, kayo ay hindi maliligaw na landas at kayo ay tatahak sa daang matuloy. At sana po, ang 39 million na ito nasa sa tingin ng marami. Diba? Sa tingin ng marami. Katanungan, bakit South Cotabato? Bakit Region 12? Ako po, simple lang ako sa mapot. Simple lang ako sasagot yan. No? Sabi nga nung nila, nagtataas nila ng kilay. Bakit South Cotabato? Bakit Region 12? Simple lang ang taas ko ng kilay dyan. Ang sagot ko lang, bakit hindi? Matagal na kami dapat kung kami binigyan yun ng pagkakataon. Ngayon ang pagkakataon namin at sana tayo lahat may katunayan ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po kay Governor Casa. Masaya si Governor Daisy Fuentes dahil ang South Cotabato
ang pinakaunang napagkalooban ng pondo para sa enterprise development. Ikinuwento ni Governor Fuentes na noong una ay nag-alangan ito sa pagtanggap ng mga livelihood projects, ngunit dahil na rin sa pagnanais ng lalawigan na matulungan ang mga magsasakang maitaas ang antas ng kanilang pamumuhay, ay buong puso niya itong inendorso. Tututukan, subaybayan ang implementasyon ng proyekto. Ito ang binigyang diin ni South Cotabato Governor Daisy Avance Fuentes sa turnover ceremony kanina. Tunay po na napakalaking challenge sa atin. Dahil ito ang unang project na na-approve at na-release ng pera. Sabi ko nga kay Arnie sa napakarami namin exchange of ideas, alam mo Arnie, natatakot ako dyan sa mga livelihood na yan. O ako lang, gusto ko hard infra na lang. Kasi ang dami-dami mong livelihood projects, parang mas marami yung failure kaysa success. Di ba? At natatakot ako dahil napakalaking mga pera ang pumupunta sa mga kooperatiba. Kaya dapat po talaga na mayroong magtuon ng oras at panahon. Yan mo ang challenge ko kay Waves, no? Bilang YCPAO. Kasi involved naman siya dito. Na kung pwede mag-assign talaga ng tao na talagang tututok sa kooperatiba para kung mayroong problema. Kasi ang lesson ko, pag may pera na, maraming nag-aaway. Pag wala pang pera, parang wala namang nag-aaway. Diba? At kung bayaran na, parang doon na tayo nagkalansan yung mga kooperatiba. Kung nangungutang pa lang, parang napaka-united natin. Diba? So sana, ito mo ay maging successful. At natutuwa ako at medyo confident ako dito dahil may ready market. No? Huwag tayong maghangad ng sobrang laking profit kaagad. Kahit konti, as long as steady siya, no? Kasi ako, experience natin yan. Siyempre kami nagbebenta kami ng guava sa Dole. Maliit ang profit ang margin. Kaya lang, every week when you harvest, meron talagang kukuha ng guava mo. Pero kung dito ka sa outside, mahal na siya one time. Pero pag marami naman ang produce mo, talagang ibibigay mo na lang kasi kung hindi nila bibili, siyempre, magrarat siya, no? So, mas maganda na lang yung steady, kahit unti-unti. And we accept the challenge, kahit na nervyos kami na nervyos dyan. Parang sabi ko mga kaya, huwag na lang yung mga livelihood na yan, kasi baka mapaiyak tayo dyan. But, mula ko nang pumasok ako sa politika, RD, we were siguro the batch that really believed in human institution building. Kaya nga, sabi ko, maraming success story, kaya parang panandalian, 5 taon, 6 na taon, tapos pabagsak. Ito, kung ready na tayo, natuloy-tuloy ito, at galingan natin, huwag muna tayo mag-away, huwag muna tayo mag-isig ng mga sweldo, unahin natin yung mga sweldo natin, mga beneficyo natin, kasi dapat mag-operate tayo parang Chinese businessmen, di ba? Mayaman na, pero lugaw pa rin. Nakakamisita lang. Ang Pinoy kasi, konting pera lang, bibili agad ng kotse, magpapagawa ng bahay, bibili ng refrigerator, pwede wag ganyan. Kasi pag umanong tayo, talagang kakainin niya ang profit natin at pati kapital natin. Remember, it's the whole nation watching this project because they have been very proud na sinasabi world-class daw yung itong ating proposal. I-proposal na world-class din ba ang implementasyon ito? Diba? So yun ang tanong. Ang tingin ko, kaya natin. Kaya natin gawin ito, pinakailangan lang ang pagsusubaybay. And we're so glad under your leadership that we're now feeling the services that the region can offer. And now that there is this available assistance, the challenge to us in South Cotabato and the whole of Soxargen is can we absorb it and can we improve on what is made available to us. How I wish that all the projects are well done. Diba? Parang ganun eh. Pero ang dami pang challenges, pero only are we really trying to improve. Kasi hindi lang dapat mabilis, dapat magaling ang pagkagawa. Hindi lang dapat kooperatiba, kundi kung pwede pinakamagaling na kooperatiba. Diba? So
Ipinaabot naman ni Polo SNMPC Manager Karen Daguro sa PRDP, Provincial Government ng South Cotabato at sa lahat ng mga tumulong sa kanila ang katiyakan na aalagaan at mas palalaguin pa ang proyekto lalo pat nakatutok ang buong bansa sa kanila matapos tawagin ng World Bank ang kanilang business plan bilang isang world-class enterprise. We would like to thank the province of South Cotabato, the DA, and the World Bank, and also the PSO. We would like to thank po sa lahat ng suporta na ibinigay niyo sa amin throughout the business planning and sa pagpapa-implement ng project na ito. We would like to assure the province of South Cotabato and the Region 12 that we, the cluster members of South Cotabato, as much as we can, ay iingatan po namin ang pondong pinagkatiwala sa amin. And rest assured po na ang purpose ng project na ito ay ma-deliver namin para sa farmers. This is not for our own, but for the co-op and the farmers of South Cotabato. Maraming salamat po. Maliban sa pag-turnover ng cheque ay nasaksihan din ng mga kawani ng South Cotabato PLGU ang paglagda sa Enterprise Investment Agreement na isinagawa sa covered court ng Kapitolyo. Naroon din si Vice Governor Cecil Biel, mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, mga tauhan mula sa Project Support Office Enterprise Team mula sa Davao City, DARFO 12 at mga media partners. Mabuhay ang probinsya ng South Cotabato na patuloy pong nagbibigay ng karangalan sa ating rehiyon. Hindi lamang sa Rehiyon 12 kundi sa ating buong bansang Pilipinas. So mula po dito sa Provincial Capitol Compound, ito pong yung lingkod si Nelly Escote Ilanan para po sa Agritayo Soc Sargent. At yun po ang naging kalipunan ng ating Agri-Balitaan. Tuloy-tuloy lang sa pagtutok dito sa Agritayo Soc Sargent. Ako po si Josue Casimiro Mission, nagapamantingan saka ako ang hirang nila bilang presidente ng Pamantingan Communal Irrigator Association. Ang members namin dito lahat, 42. Ang hectareage, kung maabot ng irrigation na kung magawaan ng kan, yung mga ratira ka na kahit punta doon, magsubra pa, malaki pang butan. Pero dito lang ang dito, hindi na makan, hindi na naabot ng kan, ang mga kanal. Rainfed lang kami noon nung wala pang kan, wala pang irigasyon. Kung walang ulan, wala rin tanim. Hirap talaga, kung ngayon, pag ganit namin nagawa na rice farm na yan, kasi may pagkunan na kami ng tubig, pero noon maisan na yun. Ang kailangan namin ngayon, kahit na noong nakarapan pa, ang problema namin, wala kami pang sibilya kasi dahil sa walang pan, walang produkto silang pana dahil sa dry spell. Kaya nagkuhan kami kung saan kami, ang iba sa amin, nagpunta sa mga mayroong mga produkto, saka nagbili ng pan, nagbili ng mga similya, pero hindi man kaya ang lahat. Kahit kunti lang ang ginawa ng iba, pag may produkto yung mga kanila, maghiram naman lang at saka magkuhan para magkatanim rin. Noon na rin pa lang, malaki na magkuhan, mag-35. Malaki na yun. Kaya mahirapan kami talaga. Kaya kung gamitin ang tubig, halimbawa sa yung dito sa taas, ang sa iba maghintay pa kung saan ang kakailangan naman i-release yung taas. Kulang talaga nga, kulang ang pan. Pero nang may irigasyon na, pwede na magawa namin kung mag-release pwede namin magawa na synchronize. Magkuha na, mahigit na sa 50 ang pan. Kahit na mag-minimum na kami ng 50. Alam nga, sabi ko sa mga tao ko, kung pagsikapan na natin at saka dagdagan natin ang
ang sipag natin. Hindi na tayo masyadong behind sa ibang kan. Ang diferensya dito sa atin kasi hindi gaya na sa kanila na ilang pilapi lang. Dito sa amin maraming pilapi kaya malaking mabawas sa isang hektarya. Malaking tulong yan sa pamumuhan ng mga tao dito. Anumang pangarap ay matutupad sa pamamagitan ng ibayong pagsasanay at tamang nutrisyon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagkain ng bigas na puting mais dahil sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Mayaman ito sa protina at mineral. Mataas ang taglay nitong fiber na nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatanggal ng toxin na siyang pinagmumulan ng colon cancer. Mabagal matunaw ang mais, kaya't maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar na sanhi ng diabetes. Mas tumatagal ang pagkabusog at napapanatili ang lakas at tatag ng ating katawan sa mais. Kaya, ito ang pagkain ng kampyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo. ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Alam ba ninyo na ang pagtatanim ng palay ang siyang pangunahing hanapbuhay ng mga magsasaka dito sa Esperanza, Sultan Kudarat? Humigit kumulang sa 7,000 hektarya ang kabuang physical rice area dito sa Esperanza na kung saan nasa 4.1 metric tons per hectare ang average yield. Nandito naman tayo sa ating programang Agritayos. Ito ay ating pang-pitong edisyon. Last week ay inihatid namin sa inyo ang special report tungkol sa isinagawang exploratory tour ng ilang kawani ng Department of Agriculture 12 sa bansang Cambodia. Sa ating episode ngayong araw, makakasama natin si Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan at ikukwento niya sa atin ang kanilang naging karanasan doon. Doon ay nakipag-ugnayan tayo sa ating mga kasamahan sa food industry at na-promote natin ang mga pagkain na magmumula sa Pilipinas, lalong-lalo na siyempre ang ating mga nagagamitan ang mga rekado ng galing sa ating Rehiyon 12. So, ito ay isang magandang pagkakataon dahil na-meet din natin yung mga chefs doon at of course, nagkaroon tayo ng magandang sharing at sa mahigit na 5,000 na OFW sa Cambodia, yun ang tinatarget na magiging market, no, ng ating Filipino food at hindi lamang yung ating kapwa Pilipino. Siyempre, pakasama na rin yung ibang mga nationalities na mga expats na nandoon mula sa iba't ibang bansa. Umikot kami, no? Tiningnan namin yung mga wet markets nila. Pumunta rin kami sa kanilang mga trading centers at nagkaroon din tayo ng oportunidad na may makakausap na mga traders, mga fruit vendors, vegetable vendors. At syempre pa ay tiningnan natin kung ano yung mayroon ang Cambodia na pwede na nilang maibahagi sa atin at mayroon tayo na pwede nating maibahagi sa kanila, no? At syempre pa mayroon ding grupo na pumunta ng field visit, no? Lalo na pumunta sa pepper farm, no, sa Kampot, kasi doon sa Kampot andun yung pinakamalaking area para sa pepper at pamienta, no? At kasama si Joe Torres at si Danny Centillas at iba pang empleyado ng consulate office ay pumunta sila doon at nakibahagi or nagtanong
or nagkaroon ng sabi nating exploration para malaman natin kung ano yung kanilang mga varieties at mga teknolohiya na pwede naman nating mai-apply dito sa atin, sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Region 12. Ang gusto rin sana namin bumisita doon ng mga rice production areas, ngunit nagkaroon tayo ng shifting. Instead, pumunta tayo ng mga trading centers dahil katulad din ng Pilipinas ay dumaan din sila ng drought at higit na mas maproblema dahil 6 months yung drought nila at talagang wala silang tanim. At dito, napansin natin na ang Cambodia particularly ay nakatutok na rin sa organic farming. No? Meron silang mga organic specialty food at may mga organic stores at may mga organic din sila na mga kainan, no? Or mga restaurants. At ito ay binisita natin. So lahat ng ito ay tinitingnan natin at ang pinakamagandang bagay na gusto nating maipamahagi ay siyempre pa kung ano yung pwedeng ma-provide ng Pilipinas doon. At ang nakita natin ay ang raw materials or ingredients talaga, no? Yun lang po ang gusto nating maiparating sa ating mga kasamahang magsasaka, lalo na sa ating mga sabi nating nagpo-produce na, no, ng pang-export din na mga fruits and particularly fruits, no, na pwede tayong, or spices, pwede tayong simulan na natin, no, ang pagtuon sa hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi hopefully makapagdala rin tayo ng katulad ng rice natin, organic rice, organic colored rice na napadala na natin sa labas, baka pwede na nating isunod yung iba nating produkto. Lalong-lalo na nakita namin doon, ang saging, papaya, ay talagang kulang sila doon, no? Mga prutas, saging at papaya ang pinaka-number 1, kasabay ng mangga. So, sa lahat ng ating mga tagapakinig or mga sumusubaybay sa Agri Tayo Soxergen, magandang umaga po sa inyong lahat at sana po sa lahat ng ating mga programa ay patuloy kayong makibahagi at patuloy kayong maging aktibo para na po rin sa kaunlaran ng ating Rehiyon 12. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture.
Talagang naging makabuluhan na naman ang ating isang oras ng pagsasamang punong-puno ng mga panibagong kaalaman tungkol sa larangan ng agrikultura. Mga ka-agri, para lagi pong maging updated sa mga proyekto at programa ng Department of Agriculture, malapatin lamang pong manood ng ating isang oras na programa tuwing Sabado mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa mga sumusunod na mga broadcast outlets at social media accounts na naka-flash sa inyong TV screens. At para naman po sa inyong mga katanungan o episode suggestions, i-post lamang po sa Agri Tayo Sock Sergeant Facebook page o ipadala sa aming hotline number. Mga ka-agri, nais po namin kayong paalalahanan na ang mga proyekto ng Department of Agriculture ay proposal-based po. Kung nais niyo pong mag-avail sa anumang mga proyektong ito, ay mag-submit lamang po ng letter of intent at kalakip ang inyong mga project proposals. Ang payo po namin sa inyo ay lumapit po kayo sa inyong mga city o municipal agriculturists dahil tutulungan po nila kayo sa paghahanda ng dokumentong ito. Mga ka-agri, hihintayin po namin ang inyong mga project proposals. Mga ka-agri, sa susunod na Sabado, sana po ay samahan niyo pa rin kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo Sock Sergeant!